i-discuss pa ng defense team kung papatestiguhin pa nila si DOJ Secretary Laila De Lima at yung iba pang pinasubpinan yon noong isang linggo. Ano na pong nangyari doon? Patuloy po yung pag-aaral na yan sapagkat doon ho sa trial ho, day-to-day ho yung trial natin, may mga nangyayari, may mga kaganapan ho na minsan pumapanig sa isang partido, may kaganapan naman minsan pumapanig sa kabila. So, kailangan po lagi tayong flexible at lagi po tayong bukas. Being practitioners, alam niyo naman po, meron po kami plan A, plan B, plan C. So, tingnan na lang po natin. So, after po ba nitong mga dadalo dito sa huli niyong pinasabpina, ay susunod na agad itong testimonya ni Chief Justice? Titingnan po natin, depende po yan sa magiging saklaw ng kanilang testimonya. Kung kinakailangan po, di nararapat po siya na sumunod. Kung hindi naman, at maaari naman humunang ituloy namin yung order of presentation namin bago po namin siya papaupuin. At Attorney Kicho, ang hinahanap ng mga taong bayan, dahil pinag-uusapan nga natin ito, laging tanong ni Cathy, para siyang accounting record itong SALN. Ang hinahanap is yung balance sheet. Yung in-out, ang pagtatahi nito, kung saan galing, paano lumabas, paano naging property, at paano ang recording nito. Ang sinasabi, siyempre, si Chief Justice ang makakapagpaliwanag nito. Is he going to explain yung in-out nga ng pera kung paano talaga ito nagtutugma? At kung bakit may mga blanco? Alam niyo po, hindi lang naman si Chief Justice ang maaaring magpaliwanag niyan. Meron ho kaming testigo na talagang nakalaan para dyan. Ngunit tingnan ho natin dahil pag napaupo na po dyan si Chief Justice, kung tumitestigo na ho siya, kung kinakailangan at kung may mga tanong ho patungkol dyan, kaya-kaya niya ho yan sagutin. Attorney Kicho, may balak po ba ang depensa na ipresenta itong corrected SALN ni Chief Justice, bagamat hindi ito kasali sa complaint? Na-correct ba? Na-correct ba? Tingnan po natin. Nakita nyo na po ba? Hindi ko po tiningnan. Kasi para pagka tinanong nyo ako at sabihin ko hindi ko alam, hindi ho ako nagsisinungaling sa inyo. Okay. Itong nakita din natin dito, Attorney Kicho, na yung role ni Mrs. Corona ay medyo malaki. Yung mga purchases siya ang gumawa. Lalo na itong mga condominium units na malalaki ang value, siya mismo ang nakipag-transact. Dito sa Basa Guidote, siya din ang nakipag-transact. Parang kasali, she is an integral part of the story. Hindi niya ba tutulungang ipaliwanag si Chief Justice by testifying? Alam niyo po, hindi lang po dito sa kaso integral yung participation ni Ms. Corona. Sa buhay rin po ni Chief Justice. Matagal na po silang magkasama, matagal na po silang mag-asawa, at patuloy po talaga sila nagtutulungan dito. Kung kinakailangan po, I'm sure lahat ho yan masasagutan ni Chief Justice. Ngunit kung may pagkakataon at talagang tinatawag pa ho ng pangangailangan, handa rin naman po. Pero ngayon po, hindi na ho namin pinag-uusapan yan sapagkat kaya-kaya po ni Chief Justice sagutin yung mga katanungan patungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Attorney Kicho, nadidiscuss na nga itong Basa Guidote, yung 34 million na pumasok na pera na idiniposito po sa account ni Chief Justice. Yung pong tanong ko pa rin, bakit po nasa account niya ito? Yan po ang sasagutin ni Chief Justice pag kinakailangan. Ayoko ho kasi siyang pangunahan sapagkat alam niyo po, kung sasagutin ko na po sa inyo, baka po pwede ko sabihin wag na siyang tumistigo. Nag-rehearse pa po ba si Chief Justice? Hindi Dahil po. alam natin mga abogado kung critical na pagtestigo, kailangan mag-rehearse ng kaunti, maghanda. Patuloy po yung pag-uusap, patuloy po yung paghahanda. So, Sino magpepresenta? Si Justice Cuevas po ba? hindi pa po namin na pag-uusapan. Pero syempre, pagka sa gera, ang gusto mong mangunguna sa'yo, yung talagang general na matikas at mahusay ho, di ba? Meron po mga agam-agam na haharangin ng depensa itong mga tanong ng prosecution kay Chief Justice. Ano po ang masasabi nyo dito? Hindi ko na ho masyadong Kasi sapagkat, tingnan nyo, parang hindi na ho natatapos yung kagustuhan nila. Nung hindi pa kami nagsasabi na titestigo si Chief Justice, sinasabi nila, hindi titestigo yan dahil may tinatago. Ngayon, tumestigo na sinabing titestigo si Chief Justice, imbis na magsaya silang lahat, parang nalungkot pa no? So, tingnan na lang ho natin, hayaan natin na magpatuloy ho itong paglilitis, tapos tingnan ho natin kung ano yung mga magiging kasama dun sa testimonya ni Chief Justice, bago ho siguro natin tanungin or batikusin kung ano ba talaga yung
saklaw ng kanyang testimonya. Anong magiging nature? Tama po ba, attorney, na yung itong testimonya nitong 11 witnesses, mukhang 5 ang mapapatawag, ang nature nito ay kung talaga adverse witnesses ito or mga hostile witnesses ang treatment ninyo sa mga to? Opo. Lahat po sila. So, Kasi naging hostile po sila sa amin. Hindi lang po sa paglilitis, kundi sa media. Very hostile po sila. But, alam mo, Attorney Mark, hindi naman yun yung definition ng hostile witness. But, just to make this very light, opo, ganun po ang pag-appreciate namin sa kanilang testimonya. So, makakaasa, Kathy, siguro na yung credibility nito ay susubukan, itetest, at i-discredit. Opo, tama po yan. Ang hirap ng sagot eh. Okay. Tama, Mark. Tama. Okay. Wini-waive na po ba ni Chief Justice yung kanyang karapatan na dun sa dollar accounts na sinasabi kung meron man talaga? Nahihirapan ho ako sumagot sa inyo ngayon para na kayong senator judge. Sagot na. alam niyo, Kaya- alam niyo po, hintayin ho natin pagdating ho ni Chief Justice dun sa witness stand. Kasi ho yung waiver, personal ho yan eh. Hindi ko naman ho masasagot kung i-waive niya o hindi. May pangangailangan ba or wala. So, hintayin po natin pag nakasalang na po dyan si Chief. Lahat ho yan. Para ho yung parang dagat. Talagang patuloy ho ang yan. Hindi na ho matatapos yan. So, tingnan ho natin. Totoo po ba, attorney, na yung during the break, nagpunta din po kayo sa ibang mga lugar at ilan sa inyong mga spokespersons at abogado ay took the chance to go to different places para ipaliwanag din ang inyong posisyon sa media? Tama po yun. Alam niyo po, hindi po pala kami nag-iisa. Marami rin ho palang sumusuporta sa amin. Marami rin ho palang nakikilahok dito sa aming pinaglalaban. At napakainit po ng pagtanggap nila sa amin. Kaya ho kami nagpapasalamat sa kanila. Totoo po yan. Pumunta ho kami sa mga ilang lugar. May mga katanungan po, sinagot po namin sila. At kung ano lang naman ho yung nararanasan namin dun sa trial, yun lang din po ang ibinahagi namin sa kanila. Wala ho kami propaganda na ginawa. Attorney Kicho, kanina nabanggit mo na nagdesisyon na ang Chief Justice na tumestigo dahil nasasaktan na siya at ang kanyang pamilya. Pero kung ganun po, ang tanong ko lang po, bakit inintay pa niya na tumagal ito kahit yung sa pamilya ng asawa niya ngayon ay naungkat pa? Siguro, ganito lang ho yung kasagutan dyan, no? Hinihintay ho kasi niya talaga yung mga issues ho ba, yung talagang lumabas na lahat. Kasi ang hirap naman na nagsalita ka ng gano'n. Kasi nakikita ho namin, hindi matatapos eh. Pag tumistigo siya, sigurado may ban. Wala na ho itong katapusan. Kasi ho, ang gusto ho talaga nila. Sana. Siguro yung impeachment, baka matatapos yan. Pero yung paninira, pati yung pag-aalipos na kay Chief Justice, hindi ho matatapos yan. Ganito ho yata talaga pag may nakakaaway ka. Ito, Attorney Kitso, personal question ko sa iyo dahil alam natin talagang you passionately defend and play your role. Hindi po ba kayo natatakot kung halimbawa ay ma-impeach si Chief Justice na maapektuhan ang inyong career for being identified with the Chief Justice dahil nga ginawa nyo ang inyong ginawa nitong nakaraang impeachment trial? Unang-una, syempre po, naiisip ko yan. Sapagkat mukhang talagang matindi po itong kalaban natin eh. Ngunit, marami naman po tayong mga kaibigan. Yung pamilya ko naman ho, suportado ako. At kung kinakailangan ko ng abogado, si Attorney Mark ang kukunin ko. para siguradong walang sala. Pero wala ako doon. Nawala din ako. Kaibigan din niya yata yung asawa ko. Delikado kami dito. Si Tranquil, Attorney Kitso, ay naglilitigate din. Hindi lamang sa spokesperson. Kayo ba ni Attorney Jimeno, kasama din kayo doon sa preparation for litigation? Meron po ako dapat mga 3 testigo. Ngunit, alam niyo naman po, sa isang paglilitis, we just have to play our roles. No? So, I'm part of several witnesses. Ako ho yung nagprepara. Maganda naman ho yung kinalabasan. Sino ho doon ang inyong prinipara? Yung yung sa Supreme Court ho. Yan yung una. Nakalimutan ko na yung pangalan. Ganun ako kapreparado. Yung pangalawa ho, yung sa BIR. Okay.
Meron pa ho akong isa. Hindi ko muna sasabihin. Baka ito nang presensya sa hapong ito, si Attorney Kicho naghanda. Hindi naman. Alam niyo naman ho kami, tulungan po kami dito. And Mark would know that 60% of trial is preparation. So, as the younger lawyer in the group, we do the preparation. 60% po ng litigation is preparation. Kailan nyo po pinaghandaan yung pagtestigo ni Chief Justice? Handang-handa po siya dyan sapagkat unang-una, abogado ho siya. Alam na ho niya yung mga issues dahil nauuna nga ho yung issues sa media bago sa impeachment court. I would say na nasa right direction po kami. Nasulat sa dyaryo, Attorney Kicho, na during the deliberations na kung saan nagdesisyon si Chief Justice na titestigo na nga siya, nandoon daw po yung kanyang anak na si Carla at nasulat nga po na umiyak pa daw nung nakapagdesisyon. So, ganun ba ka-involve yung buong pamilya na sa paghahanda dito? Totoo po yun. Very emotional. So, ako rin ho, naiyak. Talaga? Naiyak rin ho ako. Sapagkat alam niyo po, pag may pinaglalaban ka pala, tapos talagang ang feeling mo, lahat kalaban mo, tapos nagkakasama-sama kayong magkakampi, iba ho pala yung feeling yun. Madamdamin talaga. So, totoo po yun. Totoo po yun. Ang concern po, Attorney Kicho, ng mga senator judges at maging ilang mga sa amin sa media, itong schedule, kung aabot po ba ng June 7, hindi po ba mabibitin itong schedule ng Senado? Sa tansya nyo po? Hindi na po ito magtatagal. Pero na lang po kung maraming katanungan yung mga senator judges. Pero kung kami lang po sa depensa, hindi naman po ito magtatagal. Kasi kung makikita nyo po, kung nakaka-20 witnesses na kami, 10 araw pa lang kami. So siguro kung mga 5, 7 pa, kung tuloy-tuloy yung mga 4, 5 araw. Attorney Kicho, ito last question ko para sa iyo. Dahil ito nakaraang trial, pumayag na ang depensa na kapag nag-stipulate yung prosecution, stipulate na lang talaga at you won't read it into the records anymore. Itong usapin nitong 5 na titestigo ngayon, this is a public parang discourse happening in media na dinala ninyo dito sa trial. Kapag pinili po ng prosecution na stipulate na lang yung inyong offer para hindi na tumagal, papayag ba kayo o talagang ima-manifest nyo pa rin yung contents ng direct nyo? Dapat po hindi. Ito personal view ko to, Mark. Bilang abogado, hindi ako naniniwala sa stipulation eh. Kailangan admission. Kasi stipulation, ano bang probative value ng stipulation? We'll just stipulate on issues. Dapat may admission. If they would be very willing to admit on points of facts and law, then we could proceed. No? Yan yung sa akin. Ngunit siguro dito mas maganda talagang marinig. Marinig at makita rin talaga yung sinseridad nila, makita yung katapatan nila, no? Kasi iba yung pagka tinatanong, baka iba yung sagot eh. So hintayin po natin, mas gusto ko magsalita sila. Ayan, mukhang may pasabog sa araw na Abangan ang susunod na kabanata. Yan nga ang sinasabi natin last week pa. Maraming salamat po, Thank you very Attorney much. Rico. Pinahirapan niyo ako. Mukhang Hindi na- marang naging emotional din po Pinawis si nga Attorney si Rico. Attorney. Pinagpawisan ako dito. Maraming salamat. Maraming Thank you salamat very po. much for Thank you po. Yan nga po mga kaibigan, ang naging panig ng depensa. Inaasahan po natin na ngayong araw ay magtetestigo dito sa harap ng impeachment tribunal itong mga complainants tungkol do sa kasong isinampa kay Chief Justice Renato Corona sa Ombudsman. Mark. Nabanggit ni Attorney Kicho na handang-handa daw po si Chief Justice Corona. Matagal na po siyang handa. Sinubaybayan niya ang lahat ng detalye nitong trial na ito at ready siya mismo ang sumagot at yung desisyon nga daw po na kung kailan siya titistigo ay talagang ginawa ni Chief Justice mismo. At kanina rin, Mark, na kapanayam din natin na mula naman sa prosecution si Congressman Erin Tanyada at handa na rin daw sila para dito sa nakatakdang pagtestigo ng punong mahistrado. Sa katunayan, sabi niya ay malamang si Attorney Mario Bautista ang magko-cross-examine dito sa punong mahistrado. Nabanggit ni Congressman Erin Gathy kanina na magsistipulate na lamang sila dito sa sasabihin ng mga testigong pinasapina, pero mukhang gusto talagang ipag-testify ni Attorney Kicho kung siya lang daw po ang masusunod. At isa rin sa inaantabayanan bukod dito sa mga complainants ay ang pagtestigo mismo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pero mukhang mag-uumpisa na itong impeachment trial. Day 37 po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona dito sa Senado. Yan, Kathy,